Okay, praise the Lord. Magandang gabi po. Magandang gabi po sa inyong lahat. Tayo po ay magsimula na po sa tayo po ay magsimula na po sa ating Bible study. And I hope nakikita niyo po yung naririnig niyo po ako rather. Can you hear me? Naririnig niyo po ba ako? Maayos? Opo, Pastor. Okay. Good evening po. Good evening. Good evening. Alright, sige. Mag-start na tayo sa ating Bible study so that we can cover much and we can also hopefully finish on time, and if there are any questions we can also discuss if merong mga katanungan. Okay, so tayo po ay mag-start sa ating Bible study, and let's start with a prayer. Hallelujah, Father God in heaven. Thank you, Lord, for this wonderful day that you have given us, Panginoon. Salamat po, Lord, sa opportunity na magkatipon-tipon na naman kami muli, O God, uh, to study your words, Lord God. I pray, Father, that ngayong gabing ito, Panginoon, patunay nga, Lord God, patuloy yung iyo pong pagsama sa amin, Panginoon. Patuloy po, O Diyos, yung gabay patnubay mo sa amin. At dalangin namin, Panginoon, yung aming tatalakayin ngayong gabi. Actually, is a part of a clarification from um, last week, Panginoon, ay ito po, Lord God, ay tunay maintindihan po namin, O God. At through this study, magkaroon po ng paglilinaw at ang Banal na Espiritu ang siyang tunay na kumilos, Panginoon, sa aming kalagitnaan upang siya nga tunay na maliwanagan po kami, Panginoon, sa iyong mga salita at patungkol sa aming pag-aaralan sa gabing ito. Panginoon, aking po tinataas ang bawat isa. Nakasama ko po sa gabing ito, Panginoon. Even dun sa mga magjo-join pa lang. If whether makaka-join man sila or hindi. We pray for them as well. Ang dalangin po namin ay parati mo po kami, Panginoon, na sa pamagitan ng iyong salita, Lord God, pag-isahin mo po kami, one mind, one soul, one spirit, Panginoon, one understanding. O God, upang ah, tunay, Lord God, yung pong salita ang siyang talagang magbuklod sa amin dahil meron kaming ah, iisang panampalataya, iisang Diyos, isang Panginoon, at ikaw yun, aming Panginoong Kristo. Kaya naman, Lord God, tonight, truly, it's a privilege, Lord God, na once more gamitin, Panginoon, upang maging padaluyan ng iyong salita, Panginoon, sa gabing ito. Ngayon po kami, Panginoon, ng yung aming pong Panginoon, mga maaring mga katanungan sa aming mga puso't isipan, na maaring mga gray areas, Panginoon, until now, God, amin pong mga ah, hindi malinaw sa amin, Lord God. Sige, ito dalangin ko, Panginoon, na ito po, Lord God, ay bigyan mo ng linaw, O God. Maraming salamat, Panginoon. Muli, nataas po namin sa iyo, Panginoon, ang pinakamataas na pupulit pagsamba sa iyong pangalan, natatanging pangalan, Panginoong Kristo. Amen and amen. Praise God. So, magandang gabi po sa inyo, brothers and sisters. And even to those who are online, magandang gabi po sa lahat. Alright, so we're going to start our Bible study. And if you are, once more, if you have any question, you can always interrupt me. Or if you have a question from online, you can just comment your question. And we will try to discuss them. Right, so sa gabing ito, gaya ng ating napag-usapan last week kung saan tinakal natin, pinag-usapan natin yung, because last week, as you remember, yan yung nasabay ang ating Bible study doon sa um, tinatawag nating pag-celebrate ng All Saints Day, All Souls Day, no? At yan yung tinalakay natin.
nung nakaraan, whether ito bang mga gawain na ito, is this something that is biblical, or is it unbiblical, or is it something that is a gray area sa Biblia, no? So ayan, tinalakay natin, and we found out na actually it is unbiblical, not biblical, no? And if we're going to follow it pa nga, no, ang ano is it's like what we can say, it's like an abomination, no? Abomination to the Lord, as we have seen in Deuteronomy. So, and from that Bible study last time or last week, so may mga katanungan, and isa sa katanungan ay ito, yung ating magiging topic ng ating Bible study tonight. And I will share my screen, my Bible, so that we can you can see the passages. Wait, saglit lang po. I will share my screen. Let me know if you can see my screen. Nakikita niyo po ba yung aking screen? Can you see my screen, please? Can you confirm? Nakikita po. Ayun, praise God. Alright. So, ayan. So, based dyan sa inyong nakikita, Book of Genesis, yan yung ating palatandaan na yan yung magiging start natin. Alright, so ang main passage na ating pong pag-uusapan is dito po natin, no, kukunin siya sa ah, yan, dito po sa Exodus 20 verse 5 to 6 actually. Okay? And so ang pinamagatan natin itong ating pag-aaral ngayong gabi as breaking the chain, no? Biblical understanding of generational curse. Okay, yan po yung pamagat ng ating pag-aaral, ng ating lesson ngayong gabing ito. So, ang ating main passage can be found in the book of Exodus chapter 20 verse 5 to 6. Can someone read, please? Exodus 20 verse 5 to 6. Sige po, ako na po, Pastor. Sige. Okay po. Pakibasa po, sister. You shall not bow down to them or worship them, for I, the Lord your God, I am jealous God, punishing the children for the sin of the parents to the third and fourth generation of those who hate me, but showing love to thousand generations of those who love me and keep my commands. Amen. Thank you po, Sister Christina. Alright, so saglit lang. May mga message kasi dito. Si Pastor John pala ito. Nag-message. Okay. So, salamat po, Sister Christina. So, gaya ng sabi ko last week, na pag-usapan natin yung patungkol sa All Saints Day, All Souls Day, no, Araw ng mga Patay, at kung paano ito hindi ayon sa katuruan ng Biblia. Ayan yung napag-usapan natin, pinag-usapan natin. And ngayon, gaya ng sabi ko kanina, and lumabas na katanungan about dito sa tinatawag natin na, saglit lang po, nagre-request si Ate Hana ng, yan, sa tinatawag natin na generational curse, no? So, for example, ang katanungan is, for example, kung nagkasala yung ating mga magulang or yung ating mga ninuno, no? Gaya ng pagsamba sa Diyos-Diyosan, or in response dun sa ating pag-aaral last week, yung pakikipag-ugnayan or commune sa mga pumanaw na, sa mga namatay na, no? So yung pinagdadasal sila, yung mga ganyan, no? So ang katanungan is, may epekto ba ito sa atin ngayon? Meron ba yung epekto sa atin ngayon? At based diyan sa ating binasa, no?
in Exodus chapter 20 verse 5 to 6, yan ba ay so meron ba tayong sumpa dahil diyan at dahil sa kanila, dahil sa mga kamag-anak natin, dahil sa mga ninuno natin. Alright? So yan yung ating napag-usapan last week. So ang goal natin ngayong gabi is una, upang maunawaan natin ano ba talaga yung ibig sabihin nito, yung tinatawag natin na generational curse, no? Ano ba yung ibig sabihin niyan? Ayan ba ay ah, biblical or unbiblical? At pangalawa, suriin natin, isa pa, alamin natin, no? Kung ito ba ay talagang itinuturo sa Biblia or is it something na maling interpretasyon lang? Okay? And tukuyin din natin kung ano dapat yung position natin bilang mga Kristiyano na which is under grace, na nasa ilalim na ng grace ng Panginoong Kristo. Okay? So, tingnan muna natin tong passage na ito, Exodus 25:6, yung binasa po ng ating kapatid, Sister Christina. Kung titignan natin to, actually, dito natin makikita or dito kinuha, um, sabi ni Sister Pressy, doon na lang daw siya mag-join. Okay. Okay. Sana, okay. So, tingnan muna natin yung context, no? Yung context again. Teka na, may mga nagme-message kasi. Good evening po, Pastor, Mr. and everyone. Good evening. God bless po. Good evening po sa inyo dyan sa online. Okay, balik tayo. So, dito sa Exodus chapter 20, dito natin makikita yung tinatawag natin na Ten Commandments, no? Yung 10 utos na binigay ng Diyos, no? This is bilang bahagi ito eh, no? Kasunduan or covenant niya sa Israel. No, makita natin yan sa Exodus from 19 to 20. At itong specifically itong talata, itong verse na ating pong binasa, ang part na yan is about the second commandment. No? At ano ang second commandment na yun? Ito yun yung verse 5. You shall not bow down to them, worship them. Sorry. Ito pala. Ito. Yan. Ito. No? Diyos-Diyosan. No? Huwag kang gagawa ng Diyos-Diyosan. Yan yung second commandment. Okay? Then, so dito, pinapakita rin dito, no? Na sa talata nating nabasa, na ang Diyos ay banal at tapat. Kaya kanyang dinidisiplina ang mga nagpapatuloy sa kasalanan. Yun yung basically yan yung nakikita natin diyan. Lalo na, no, if we put this in context, kasi ang context nito is idolatry, no? Idolatry ang context nito eh. Ayan, no? You shall not make for yourselves an image in the form of anything in heaven above or in the earth beneath in the waters. You shall not bow down to them, worship them, for I, the Lord your God, am a jealous God, punishing the children for the sin of the parents in the third and fourth generation, those who hate me, showing love to 1,000 generations, those who love me, keep my commands. So, ang context nito is about idolatry o pagsamba sa Diyos-Diyosan, sa ibang Diyos, small d, kumbaga. So, yan yung context niyan. Kaya, ang sabi ng Lord, no, punishing the children, the sin of the parents, the third and fourth generation of those who hate me. Now, one key na dapat tignan natin dito is ito. Okay? Ito yan. So, dito sa kulay pula, kung nakikita niyo yung screen nyo, kulay pula yung highlight ko. Sabi diyan, of those who hate me. Tapos, dito naman sa nakakulay green, showing love the generation of those who love me and keep my commandments. So, makita natin yan
no? Ah, ibig sabihin, of those who hate me, no, ibig sabihin, kung yung mga anak nagpatuloy sa kasalanan ng kanilang magulang, doon sila maapektuhan. No, pero of those who love me, kung yung mga anak tumalima naman sa pagmamahal, no, at sila ay tatanggap sa biyaya, ano, so hanggang 1,000 saling lahi, ang sabi niyan, showing love to 1,000 generations. So, ang bottom line is, ang punishment dito, it reaches generations only if sin will continue. Pero His mercies, no, reaches further to us, to a 1,000 generation. If, no, tatalima tayo, no, if we will love and keep His commandments, no. So, makikita natin dito, totoo na itinuturo dito na merong tinatawag natin na intergenerational consequence, no, ang kasalanan. For example, kung ang magulang or ang ninuno, let's say, is an idolater, no, sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, or sabihin natin lasenggero, for example, or someone na marahas, sadista, ganyan, no, nananakit, no. Ah, of course, posibleng maapektuhan ang mga anak nila gawa ng kanilang behavior doon or doon sa kanilang environment. Doon papasok yung consequences ng kasalanan. No, pero ang Diyos matuwid no? Ibig sabihin, hindi niya ang Diyos matuwid, hindi niya pinaparusahan ang inosente, no? Ang apektado lang ay yung mga nagpapatuloy sa kasalanan. So, para mas maintindihan natin yan, no, may mga titignan tayong passages, no? Because hindi automatic na yung curse nata-transfer or um, kumbaga dahil yung magulang mo is nagkasala, so automatic na mata-transfer sa iyo yung consequence ng kasalanan niya. So, kasi hindi pinapasa ng Diyos yung guilt ng magulang sa anak. Kasi tingnan natin, okay? So, ang reference natin ngayon nasa Exodus tayo, Exodus 25-6. Tingnan natin yung passages. Tingnan natin sa Ezekiel. Okay. Saan na yung Ezekiel? Yeah. Sumobra pala ako. Ano ba yung binuksan ko? Ito pala, Ezekiel. Yan. Tingnan natin sa Ezekiel. Or, hindi, sorry. Umpisa natin sa Deuteronomy 24:16. Yan. Sabi dito sa Deuteronomy 24:16. Yan. Kung meron pong pwedeng magbasa. Anyone? Anyone can read po? Ako na po, Pastor. Ah, Ikaw uli, sis. Sige. wala pong gusto magbasa ata. Sige, sister. Hanggang anong verse po? Ayan po. 16 lang. Okay. Parents are not to be put to death for their children, nor put to death for their parents. Each will die for their own sin. Yan. So makita natin dito, no, malinaw naman dito. Sabi, each will die for their own sin. So kung sino yung nagkasala, siya yung mamamatay, siya yung mapaparusahan. The same goes in Ezekiel 18:20. So ako na magbasa dito. The one who sins is the one who will die. The child will not, ano yun? The child will not share the guilt of the parent, nor will the parent share the guilt of the child. The righteousness will be credited to them, and the wickedness of the wicked will be charged against them. No, so ibig sabihin, the one who sins is the one that will die. And then
Kung pupunta naman tayo in Jeremiah, sabi dito, Jeremiah 29 verse 30, sabi niyan, in those days, people will no longer say, the parents have eaten sour grapes and the children's teeth are set on edge. Instead, everyone will die for their own sin. Whoever eats sour grape, their own teeth uh, will be set on edge. So makikita natin dito, parang meron akong Tagalog dito, no? Yan, no? Sa panahong yun, hindi nasasabihin ng mga tao, kumain ng maasim na ubas ang mga magulang at ang asim ay nalasahan ng mga anak. Kasi yan yung ano yung thinking or yan yung norm noon, no? Yung kasalanan ng magulang is kumbaga naipapasa sa anak. Pero ang sabi ng Panginoon, instead, everyone will die for their own sin. Kaya sabi niya dito, in those days, people will no longer say, instead, everyone will die for their own sin. Whoever eats our grapes, their own teeth will be set on edge. No? So, ibig sabihin, ang bawat isa mananagot sa sarili niyang kasalanan. No? Basically, yun yung sinasabi dito. So, ibig sabihin, hindi ito something na mystical or like automatic na sumpa. Hindi ibig sabihin na kahit mabait ka na, no? Pero let's say for example, yung lolo mo, example lang mangkukulam, for example, ikaw ay cursed. No, ibig sabihin, ikaw ay mabait na or nakakilala ka na sa Panginoon. Kaya lang yung lolo mo mangkukulam. So ikaw ay cursed din. Hindi ganun, no? Ang tinutukoy ng talata dito is yung nagpapatuloy sa kasalanan, no? So kung magpapatuloy ka sa kasalanan, yun doon magpapasok yung sinasabing of those who hate me, no? Dito sa, ayan, Numbers. Kaya sabi rito, Numbers 14:18 din, no? Sabi, the guilty, sabi, yet he does not leave the guilty unpunished. He punishes the children, the sin of the parents, the third and fourth generation. So later, pareho itong principle na to, pareho ito dun sa Exodus 20. Later, lilinawin pa natin yan lalo. No? Okay? So, balik muna tayo sa Deuteronomy 24:16. So, dito, malinaw, sabi, parent are not to be put to death for their children, nor children for their parents. So, dito, malinaw, ang legal na parusa, personal, no? Personal. For example, si Pastor Joan nagkasala, hindi ako maparusahan dahil sa kasalanan niya. Ganun din naman ako, no? Sa personal, ako yung nagkasala, ako yung mapaparusahan. Now, gaya ng sinabi ko kanina, ito maganda dito sa Ezekiel. Basahin natin na. Sabi kasi dito sa Ezekiel 18:1-4. The word of the Lord came to me. What do you people mean by quoting this proverb about the land of Israel? Sabi, the parents eat sour grapes and the children's teeth are set on edge. So ito yung sinasabi na yung parent nagkasala, yung mga anak ang nagdudusa, no? Yan yung proverb. Pero ang sinasabi ng Lord, no, about this, as surely as I live, sabi niya, declares the sovereign Lord, you will no longer quote this proverb in Israel. For everyone belongs to me, the parent as well as the child, both alike belong to me. The one who sin is the one who will die. So basically, dito, sinasabi ng Lord, no, binibigyan niya ng linaw na kung sino yung nagkasala, siya yung mapaparusahan. He is the one who will die. No? Ganun din dito sa 1920, ang sabi, yet you ask, why does the son not share the guilt of his father? Right? So kasi, 'di ba, dito sabi na ng Lord na hindi na ganun. Dati ganyan.
Kung ano yung kasalanan ng magulang, pinagdudusahan ng anak. Pero ang sabi ng Diyos, hindi na ganyan. As surely as I live, declares the sovereign Lord, you will no longer quote this proverb in Israel. For everyone belongs to me, the parents as well as the child, both alike belong to me. The one who sins is the one who will die. Then they ask, yet you ask, why does the son not share the guilt of his father? Since the son has done what is just and right, and has been careful to keep all my decrees, he will surely live. Ha? So basically, sinasabi ng Diyos, kaya yung key phrase dun, of those who hate me. So ibig sabihin, yung father nagkasala, pero itong son, no, wala, itong father, kasama siya of those who hate me. Pero itong son, hindi na siya belong dun sa, of those who hate me, belong na siya dun sa, of those who love me and keep my commands. So, kaya ang sabi ng Lord, since the son has done what is just and right, and has been careful to keep all my decrees, he will surely live. The one who sinned is the one who will die. The child will not share the guilt of the parent, nor will the parent share the guilt of the child. The righteousness of the righteous will be credited to them, and the wickedness of the wicked will be charged against them. So, pinapakita niya ng anak na gumawa ng tama, hindi mananagot sa kasalanan ng magulang. So, ibig sabihin, ang mensahe na pinararating sa atin dito is yung sumpa ay hindi namamana. Pero yung epekto nito, yung epekto ng kasalanan, yung consequence ng kasalanan, no, na tinatawag natin, ito ay maaring maranasan ng mga anak kung hindi magbabago yung puso ng mga anak. Kung hindi sila, no, kung hindi, if they will not do what is just and right and careful to keep God's decree, no, yung kanyang mga commandments, yun, doon mangyayari yung yung consequence, no, mararanasan nila. Pero kung hindi, kung magbabago sila, hindi nila mararanasan yun, no? Ngayon, now for us, because we've been looking at the Old Testament all along, and now we are in the New Testament now, right? So anong sinabi ng Biblia? Kung titingnan natin sa Galatians chapter 3, verse 13 to 14, sabi diyan, Christ redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us. For as it is written, cursed is everyone who is hung on a pole. He redeemed us in order that the blessing given to Abraham might come to the Gentiles through Christ Jesus, so that by faith we might receive the promised Holy Spirit. So, dito, malinaw, no, na bawat sumpa, uh, I believe, sama na dyan yung tinatawag natin na generational curse, no, ay binayaran na ng Panginoong Hesus, no, sa krus, no, sa kanyang pagpapakasakit. Right? Kaya sabi, Christ redeemed us from the curse of the law by becoming curse for us. Now, same in 2 Corinthians 5:17. That's why we can say, therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come, the old has gone, and the new is here. No? Kaya tayo, mga bagong nilalang na. So, ibig sabihin, wala nang karapatan ang anumang, let's say, lahi or sumpa, no, sa isang anak ng Diyos. No? Kasi bagong nilalang ka na eh. Paano ka maging bagong nilang kung effective pa sa yung sumpa, no? Yung sumpa na yon. And same din dito sa Romans 8. Yan, i-note nyo lang, take note nyo lang yung mga passages. Romans 8 chapter 1, Romans chapter 8 verse 1 to 2 sabi, therefore there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus, because through Christ Jesus the law of spirit who gives life has set you free from the law of sin, and death. No?
So, hindi na tayo hinahatulan, kundi tayo ay pinalaya ng espiritu ng buhay. Basically, yan ang sinasabi diyan, no? So, we are, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus, no? Because we have been justified through Him, through our Lord Jesus Christ. No. Now, examine natin tong ano, ah, John chapter 9 verse 1 to 3. Kung matandaan niyo to, 'di ba? Dinaanan natin to, pinagdaanan natin to sa ating series of preaching. No, yung man born blind. Sabi, basahin po na natin ang John chapter 9 verse 1 to 3. Sabi, as he went along, he saw a man blind from birth. His disciples asked him, Rabbi, who sinned, this man or his parents, that he was blind? Verse 3, neither this man nor his parents sinned, said Jesus, but this happened so that the works of God might be displayed in him. Now, makita rin natin dito, nang tanungin ng mga disipulo kung bakit pinanganak na bulag yung lalaki. Anong sabi ng Panginoong Hesus? Neither this man nor his parents sin. No, so ibig sabihin sinasabi ng Panginoong Hesus dito basically kung titingnan mo, no. So hindi lahat ng paghihirap or sabi natin na kagaya nito yung man born blind, no, na kanya pong anong tawag doon, yung kanyang daladalang. Oo, kasi he is, oo, kasi pwede mo kasing sabihin niya na ano na parang, generational curse yan doon sa anak kasi he was born blind no? Pinanganak siya na ganun. So, pero dito, nakita natin sa sagot ng Panginoong Hesus, no? Sabi niya, neither this man nor his parents sin, but this happens so that the works of God may be displayed in him. So, ibig sabihin, hindi lahat ng mga ah, ganito na paghihirap or kagaya nito, yung pinanganak na bulag, na hindi lahat dahil sa kasalanan ng magulang or kung sino man. Minsan, ito rin ay para ipakita ang kaluwalhatian ng Lord, no? Ibig sabihin, mayroong greater purpose ang Diyos kung bakit nangyayari yung mga nangyayari. Gaya dito sa John 9:1 to 3, no? Ngayon, ang tanong, okay, so naiintindihan niyo yung dinaanan natin, no? Mga passages? Meron kayong katanungan so far? Anyone po may katanungan so far? Okay. So, ngayon, ang tanong, ba't ganun? Bakit parang may generational curse pa din, no? So, ah, maaring yun yung isipin natin. Kasi nga, may consequences na tinatawag, no? Consequences, hindi curses. May mga natural consequence ng kasalanan, no? Um, ah, yung, let's say, emotional trauma, ganyan, or financial instability, mga broken relationships, no? Pero ito, hindi ito sumpa mula sa Diyos. So, what I'm trying to say is wag tayong malito doon to think that that is some kind of generational curse, no? Ito consequences ng mga naging kasalanan, no? Bunga ng mga naging maling decision, no? And also, kung ah, hindi nagkaroon ng repentance, hindi nagkaroon ng pagbabago,
no? Paulit-ulit yung kasalanan sa pamilya. Yan nangyayari yung, kumbaga, ang dating is parang merong sumpa. Bakit ganito? Hindi kami makaangat. Bakit ganito? Parating may gulo, parating may ah, mga hindi maganda sa pamilya, no? Kasi nga, kinakailangan, kinakailangan pumasok ang Panginoong Isus, no, sa buhay natin, sa pamilya natin, pang mabasag yung cycle na yan, no? Kaya minsan, sinasabi natin, "Oh, parang may generational curse kasi merong oppression, no? Or yung tatawag natin na spiritual attack." Sa Ephesians chapter 6, yan yung sabi ni Apostle Paul, di ba? The armor of God, no? Yan ang kasagutan diyan, okay? The armor of God. Now, kung ikaw mananampalataya and you think or you feel na bakit parang merong mga um, pangyayari na kumbaga iniisip mo, parang we are cursed. No, that is, meron ding tinatawag na, sabi ni Apostle Paul, no? Our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces evil in heavenly realms. So, ibig sabihin, ang sagot dyan is armor of God. No? Yan ang kasagutan dyan. At hinighlight ko yan. Belt of truth, breastplate of righteousness, gospel of peace, no? Our feet fitted with the readiness that comes from the gospel of peace, shield of faith, helmet of salvation, sword of the Spirit, and praying in the Spirit on all occasions. No? So, of course, when we say belt of truth, yung belt dito is simbolo lang ito. It just symbolizes yung ah, yung isang sundalo. No? Pinapakita niya yung itsura ng isang sundalo. That is, suot-suot niya yung kanyang mga kalasag, no, yung belt, breastplate, ah, yung kanyang sandals, yung kanyang shield, yung kanyang helmet, yung kanyang sword. No, yan yung mga kalasag niya ng isang sundalo. Pero ang importante dito is ito yung truth. No? So dapat yung truth nasa sa atin. Sabi sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No? So, ibig sabihin, dapat nasa sa atin ang Panginoong Isus. Ang truth, itong truth na to is hindi lang basta katotohanan. Of course, nandoon dapat tayo sa katotohanan with not living, hindi tayo namumuhay sa kasinungalingan, kundi sa katotohanan. Pero itong truth na to mas malalim, no? Ang truth na yan is ang truth sa salita ng Diyos, nagbumula sa salita ng Diyos. Ang truth na yan, ang Panginoong Isus mismo. The belt of truth, breastplate of righteousness, righteousness, no? Pagiging matuwid, integrity in everything you do. Dapat nandoon yung righteousness, no? In everything you do. Kailangan matuwid ka. Kasi kung hindi, no, diyan ka papasukin ng kaaway. Um, pitted, your pitted with the readiness that comes from the gospel of peace. So dapat ang gospel, no, parati nasa ating puso, nasa ating isipan, nasa ating bibig. Then, shield of faith, yung ating pananampalataya, no? Just very important. Yan yung ating kasi at times na maaring dadayain tayo ng kaaway, no, maaring ah, lilinlangin tayo ng kaaway. Pero yung pananampalataya natin, yung pag, ah, pag-trust natin, pagtitiwala natin sa Diyos, no? Yan,
Kaya siya shield of faith, no? Kasi siya yung sabi diyan, will extinguish, with which you can extinguish the flaming arrows of the evil one, no? Yan yung kumbaga magpoprotekta sa atin, yung ating pananampalataya sa Diyos. The helmet of salvation. The helmet of salvation, no, protektahan niya yung ating isipan. Because we are saved eh. No matter what, ano pa man, we are saved. You are saved, no? But mali yung once saved, always saved. No, once saved, you are truly saved. Means kung talagang tunay na ikaw ay nanampalataya sa Panginoon, then tunay na ikaw ay maliligtas. Kasi ang kaligtasan, hindi nagmumula sa atin, kundi nagmumula sa Diyos. So kung tunay at totoo ang ating um, pagpanampalataya sa ating Diyos, then tayo ay makatanggap ng salvation ng kaligtasan. Then, sword of the Spirit, ito yung ating pang-offense, no? Salita ng Diyos. Makita natin yan. Ganyan din ang tinuturo sa atin ng Panginoong Hesus kung paano niya tinakil ang kaaway, no? Ang salita ng Diyos ang ginamit niya rin. So, yan po yung yung ating pananalig sa ating Panginoong Hesus, sa ating Diyos, that we put on the full armor of God. Now, ang tanong ngayon, paano kung, let's say, ang inyong pamilya or ang someone you love or someone close to you is patuloy na gumagawa ng mga hindi makadiyos na gawain, no? Isang example nga, kagaya nung napag-usapan natin last week, for example, yan, yung pag-observe ng All Souls Day, no, yung idolatry. So, anong gagawin natin? Ang gagawin natin, ito yung based dun sa napag-usapan natin no, last week, Deuteronomy 18:10. Ang sabi kasi diyan, let no one be found among you who sacrifices their son or daughter in the fire, practices divination or sorcery, interprets omen, engages in witchcraft, or casts spells, or who is a medium or spiritist, or who consults the dead. Anyone who does these things is detestable to the Lord. Because of these same testable practices, the Lord your God will drive out these nations before you. No? So, ang gagawin natin, huwag tayong makisali sa mga gawain na labag or laban or um, opposite sa pinag-uutos ng Diyos, no? Huwag tayong makisali. So, pagdasal natin sila, no? Pagdasal natin sila and huwag natin silang husgahan, kundi ibigin at ipanalangin natin sila, no? Sabi sa First Peter 3:15, but in your hearts revere Christ as Lord. Always be prepared to give an answer to everyone who asks you to give the reason for the hope that you have, but do this with gentleness and respect. So, wag natin silang husgahan. Ang mainam pagdasal natin sila, no? And tandaan natin, tayo ay ah, ligtas. Sabi sa 1 John 4:4, you, dear children, are from God and have overcome them because the one who is in you is greater than the one who is in the world. No? So, ibig sabihin, yung ginagawa ng iba, hindi ito nagtatali sa atin, hindi ito nagtatali sa inyo. No? Because the one who is in you is greater than the one who is in the world. Rather, ang gawin natin is dapat maging patotoo tayo. Pakita natin yung kabutihan, yung peace na meron tayo, no? Na nangmumula sa ating Panginoong Hesus. Okay? So far mayroon pa kayong katanungan? May question kayo so far? Tingnan natin dito sa
Closing. Okay. Okay. So, ngayon, ang tanong, or kung tanungin kayo man matanong, totoo ba na itong tinatawag na pinag-uusapan natin, itong generational curse na ito hanggang ngayon, no, ay existing ba? Or totoo ba? So, anong maging sagot natin? In principle, no, yung consequence, totoo, in principle. No? Pero yung curse, no? Kasi yung curse na sinasabi, yung, kumbaga yung guilt transfer na sinasabi, yun ang hindi totoo, no? Because kagaya ng napag-usapan natin, di ba? Galatians 3:13, ayan. Sabi diyan, Christ redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us. So, ang Panginoong Kristo, nagbayad na para doon. So, wala na yung tawag na yun na nag-guilt transfer. Pero yung consequence, totoo yun. Nandun yung consequence ng sin. No? No. Okay? Okay po? May question? No? O, walang nagtatanong. Sometimes ako may naririnig ako pagka naririnig ko yung mga pastor may mga sinasabi na mga nabamagit na i-break yung generational curse na ganyan, no? Sometimes naririnig ko yan eh. Ang kung kung ang tao ay nasa Panginoong Hesus, wala nang sumpa na kailangang i-break, no? Ang kailangan is Romans 12:2. Romans 12:2. Ayan. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God will is, His good and pleasing and perfect will. No, kaya nga kung ang tao ay nasa Panginoong Hesus na kay Kristo na. So kung yung sinasabi mo na willful disobedience, that means na wala pa kay Kristo, wala pa sa Panginoong Hesus yung tao. Gaganon. Tapos meron na ding nagsasabi minsan na yung kumbaga parang hindi ako sinuswerte or minamalas pa rin ako kahit born again na ako. Yung mga ganong ano. Yung una, wag na tayong maniwala dun sa malas at swerte na yun. Sa Hebrews 12 verse 5 to 11, sabi diyan. Have you completely forgotten this word of encouragement that addresses you as a father addresses his son? It says, "My son, do not make light of the Lord's discipline. Do not lose heart when he rebukes you, because the Lord disciplines the one he loves, and he chastens everyone he accepts as his son. Therefore, endure hardship as discipline. God is treating you as his children, for what children are not disciplined by their father. If you are not disciplined, and everyone undergoes discipline, then you are not legitimate, not true sons and daughters at all. Moreover, we have all had human fathers who disciplined us, and we respected them for it. How much more should we submit to the Father of spirits and live?
They discipline us for a little while as they thought best, but God disciplined us for our good in order that we may share in His holiness. No discipline seems pleasant at the time, but painful. Later on, however, it produces harvests of righteousness and peace for those who have been betrayed by it. So, ibig sabihin, no, yung sinasabi na ah, maaari nating dahil kung bakit tayo nakakaranas ng ganun, yung sinasabing minamalas, hindi totoo yung minamalas, is probably because we are being disciplined, no? Okay. Wala kayong katanungan? Ikaw, Pastor John, may question ka? Okay. Pastor John din, no question. So, if wala kayong katanungan, no question, then we will end here. Pastor, ako po may tanong. Kakagulat ka naman. Sorry, sorry po. Sige po, sister, ano pong question niyo? Kasi po, di ba, yun, although na-explain nyo naman po kanina, pero gusto ko lang po ulit I mean, yung maklaro lang po. Halimbawa po, noong hindi pa ako believer, naka-receive ako na parang, na parang, hindi ko sure. Halimbawa po, naka-receive ako ng parang sumpa siya. Mhm. Ay, yung parang may nagsabi sa'yo na ganito, ganito, ganito ang mangyayari sa'yo, ganito yung future mo. Alam niyo po yung Nagbitaw ng hindi magandang uh, salita sa'yo, parang ganun. gandang salita para sa hinaharap ko. Pero nung time na yon hindi pa po ako believer. Mhm. So, ngayon po na believer na ako, wala na po yun. Mm. Ganun. Okay. So, noon, naka-receive ka ng sumpa or hindi magandang salita siguro, ah, nung hindi ka pa believer. And ngayon, believer ka na. So, ang tanong mo is, kung yan ay existing pa Mm, or natanggal na po. natanggal na or may epekto pa sa'yo. Okay. So, ah yung kasing ah yung kasing ganong klase na ah, curse, no, for example, that is something na for sure hindi yan galing sa banal na kapahayagan or kumbaga hindi nagmula sa Holy Spirit, kumbaga, no? And makita natin sa Deuteronomy 18:10-12, 'di ba? Na yung mga pinagbabawal, yung pag-practice ng divination, ng sorcery. So, ah, I mean, kung ang sinasabi mong sumpa is yung sumpa na pumapasok dun sa Deuteronomy 18:10-12, no? So, eh, bago ka pa man ibig sabihin, before ka man naging Christian, i- it's not from God. So, even if it came true, it doesn't mean na naggaling yan sa Lord. So, therefore, ngayon na kay Kristo ka na, nasa Panginoong Hesus ka na, wala na yung kung anumang sumpa na yun. Now, pwede rin kasing yung mga careless words, no, na parang
nabitawan kasi there's power, there is anong tawag dito? There is power in our tongue. The power of life and death is in our tongue, no? So ako, I believe, sabi nga, 2 Corinthians 5:17, di ba? Anyone is in Christ, the new creation has come, the old has gone, the new is here. So meaning, ano man yung nagawa, naranasan, or sinabi sa iyo noon, no? Wala nang kapangyarihan yung mga yun sa iyo ngayon. No? If you are, no? Kasi ito yung pinaka-key dyan eh. If anyone is in Christ, now ang tanong is, that anyone or are you in Christ? Yun yung tanong diyan. No, kasi 'di ba, meron tayong sinasabi na tumanggap sa nguso, hindi sa puso. Oh, I believe naman na tumanggap tayo sa puso, no, na tumanggap ka sa puso. So, if anyone is in Christ, so if you are in Christ, then the new creation has come, the old is gone. So ano man yung nagawa mo noon or naranasan or sinabi or binigkas sa'yo, wala nang kapangyarihan yun ngayon. Because you are now in Christ, you are redeemed, no? Pag sinabing redeemed, di ba, tinubos ka na, you're forgiven, you're cleansed, no? Uh, you're not cursed, but you are blessed. Yan yun, no? Pero, you must also walk in obedience to the Lord, no? And you have to really cut off yung connections mo na doon sa yung lumang pagkatao, yung sa yung dating mga gawe, no? Yung like yung mga objects ng, alam mo na, yung mga dati nating paniniwala, no? Yung mga beliefs, mga ritual. You have to fully walk in the truth, walk in the freedom, no? Yun. Nakuha mo po, Sister Christina. Opo, Pastor. Thank you po. Na wag mong paniwalaan na yun. Opo, Pastor. Praise God. Oh, may mga message dito, none so far daw. Natin dito sa mm, meron ditong basahin ko si Hens Kate Jimenez. Good evening po, sabi niya. Pastor, meron po bang prayer to stop the curse or maputol po ang curse or sinabing mga masama sa tao? So, kumbaga, siguro tinatanong niya kung merong parang oo, parang pangontra ba? Parang ganun. So, Meron po, Pastor. of course, okay, of course, uh, eh, eh, ang prayer talaga, because we are communing to God, no? So, mabisa at powerful ang prayer to break any curses. Pero, please do not be misled, okay? Because Galatians 3:13 says, Christ redeemed us from the curse of the law by becoming curse for us. So meaning, kung kagaya nga nung sabi ni Sister Christina, kung tayo yun ay ah, ah, sinumpa or kinurse ka noon, pero ngayon naman nanampalataya ka na,
we have been, we are a new creation now, and Christ has redeemed us, no? Pero, of course, mabisa at powerful ang prayer to break any curse. Pwedeng, pwedeng mag-pray ka, no? Walang formula, no? Kagaya ng tanong ni sister dito na kung merong bang prayer to stop the curse. Uh, okay, walang formula ang prayer. Walang pray 1, 2, 3 to stop this curse, or pray this prayer to stop this, pray for this. No, ang prayer should always be from the heart, should come from the heart, sa puso mo, no? Walang formula na, okay, pag sinumpa ka, dapat ganito ka manalangin. No? Actually, itinuro sa atin ng Panginoong Hesus kung paano tayo dapat manalangin, di ba? No? So, yun yung maging pattern natin. Pero it doesn't mean na yun lang yung magiging panalangin natin. Kasi when we pray, we talk to God directly, no? Na kausap natin ng Diyos. Then, after you pray, encourage kita na magbasa ng Bible. Araw-araw ka magbasa ng Bible. Basahin mo yung Book of Psalms, Book of John, no? Magpatuloy sa church, sa fellowship, no? And do not give the devil a foothold. Yan yun, no? Do not give the devil a foothold. Alright? Sinensihan na pero yung nabasa. Hmm? May sinensihan. Sino yung, sino yung Hens Kate Jimenez? Si Sister Kate ba yan? Asawa ni Brother Ian. Siguro si Sister Kate nga ito. So, yes, ganun po yung Sister Kate. So, wala pong uh, um, formula na prayer. Just pray. Just pray to God. That's it. Of course, kung ano yung, ayun, PA, opo, si Sister Kate pala. Of course, kung ano yung prayer mo. Let's say, for example, okay, you felt like merong, uh, let's say, bitaw ng curse sa'yo. Let's say, yun yung pag-pray mo. No, remember yung one time sa Bible study natin, right? Pinag-usapan natin how we should pray, yung ating pattern ng prayer, di ba? Yung acts, ACTS, adore, adoration, confession, thanksgiving, supplication. No, yun. So this is not a formula but a pattern to help us na kung paano tayo manalangin. Adoring God first, di ba? Um, Acknowledge His sovereignty, that He is the King of Kings, the Lord of Lords, the Prince of Peace, name that is above every name. He's the sovereign God. No, He's the Alpha and the Omega, who was and is, and is to come. No, adore Him in your prayer. Then confess. Confess your sin. May nagawang kasalanan. Ask for forgiveness. Um, ask for cleansing. First, if you read First John chapter 1 verse 9, no, we have to confess our sins. Then ACTS, no, T, thank Him, thank the Lord before you even ask, before you even receive the answer to your prayer. Thank Him for everything. Thank Him for sa paggising mo, sa hininga na
na ah, tinatanggap mo araw-araw, na hinihininga mo araw-araw sa buhay mo, sa lahat, pasalamatan mo siya, even dun sa mga even sometimes sa mga pagsubok, because you know that yung testing ng our faith produces perseverance. Then, saka palang supplication. So, saka mo palang sabihin yung mga ah, petitions mo sa Lord, yung mga prayers mo na ayun nga, kagaya nun, you felt that merong curse sa'yo. So, ask the Lord to break the curse, if it's not broken. But as I've said, no, our Lord Jesus Christ has broken the curse already, no? Pero kung meron kang nararanasan, let's say, kasi most probably, um, ayan yung sinasabi ni Apostle Paul sa Ephesians chapter 6, no? Yung mga pagkilos ng enemy, ng kaaway. Kaya dito sa Ephesians 6, sabi dito, yan o, sabi dito, ah, flaming arrows of the evil one. Yan yun. Mga flaming arrows ng kaaway, no? Kumbaga parang ano yan eh. Parang nasa battle ka, tapos ikaw yung anak ng Diyos, at ini-sniper ka ba? No? Parang ini-sniper ka ng enemy, ng kaaway. So anong gagawin mo? You have to put on the full armor of God. No? Then, ah, meron pang katanungan dito. So, sabi ni, I think si Brother Ian to, no? Makmakan, ang pangalan niya. Is it possible po, Pastor, that you can rebuke it in the name of Jesus Christ, as He gave us the authority using His name? So, I guess ang katanungan is it possible to rebuke it uh, with the name of our Lord Jesus Christ? No, I think yan yung katanungan ni Brother Ian. So, ang answer dyan is yes, of course. No, absolutely. Absolutely, yes. Punta tayo dito. Okay. Buksan niyo yung Bible niyo sa Luke chapter 10, verse 19 yan. Sabi diyan, no? I have given you authority to trample on snakes and scorpions and to overcome all the power of the enemy, and nothing will harm you. Sabi diyan, no? Ah, ano pa? Saan pa? Punta tayo sa Mark 16:17. Hmm. Sabi, and these signs will accompany those who believe in my name. They will drive out demons. They will speak in new tongues. No? They will, marami pa, they will pick up snakes. So basically, what I'm trying to say is, yes, you can rebuke, no, because we have been given authority. And dito also, um, take note nyo na lang po yung verse, no? Ito yung verse 10, Philippians 2:10. That at the name of Jesus, every knee should bow in heaven and on earth and under the earth. So makita natin dito, no, the name of our Lord Jesus has power. No? Hindi ito basta religious name or just a religious word or religious cliche. But makita natin sa Philippians chapter 2 verse 10, the name of our Lord Jesus, it carries the authority of heaven, no? Because pagka po tayo, when we declare in faith, when we speak the name of our Lord Jesus in faith, no, yung ating puso na talagang tunay submitted,
sa ating Panginoong Hesus, what will happen? The enemy will flee. No, the enemy will flee. Yan po yung sinabi ni James no? Sa James 4:7, tingnan nyo James chapter 4 verse 7, sabi niya dyan, no? Submit yourselves then to God. Resist the devil and he will flee from you. Yan yung sinabi niya dyan. So, yes, Brother Ian, no? When you rebuke the name of Jesus, any curse spoken over you, fear, oppression, nightmare, confusion, bondage, demonic attack, anything, no? Speak in the name of Jesus. Sub that if you're submitting yourself to the authority of Christ, no? Because yung authority na to, it does not come from you, eh. It comes from our Lord Jesus Christ, from our relationship from the Lord Jesus Christ. So the power comes from that finished work of the Lord Jesus Christ on the cross. Yan yun, no? So yes, definitely. Yun yung tanong ni Brother Ian. Okay. So kung wala nang ibang katanungan, I think we can close na. So last call, mayroon pang katanungan. Okay? Sige, pray na po tayo. Hallelujah. Panginoon, marami pong salamat sa gabing ito. Thank you, Lord, for your word. That I pray that truly open our eyes to the truth. Salamat po, Panginoon, dahil ngayong gabi pinalala mo sa amin, ikaw ang Diyos na makatarungan at, and also puno ng awa at pag-ibig sa iyong mga anak. At hindi mo pinarurusahan ng inosente, hindi tinatawag mo kami lahat upang magsisi at bumalik sa iyo. Salamat po, Panginoong Hesus, sa pamamagitan mo ng iyong grace, yung sacrifice, Panginoon, ay sa krus ng Kalbaryo tunay nabasag, Panginoon, yung lahat ng sumpa, Lord God. All the curse has been broken. That those change, yung mga tanikala, Panginoon, uh, na gumagapos sa amin, Panginoon. Ito ay na natanggal, nakalas, at kami ay nakakawala dito, Panginoon. And we are free indeed, Lord. Panginoon, tulungan mo po kami, Lord God, to walk in this freedom, not only every Friday, but every day of our lives, Lord. Teach us to build yung um, aming kumbaga yung legacy of faith namin, Panginoon, and yung righteousness namin, Panginoon, in our families, in our workplace, and in our church, Panginoon. Lord, kung meron man kaming mga kasalanan or yung sinasabi na gaya ng napag-usapan namin, Panginoon, yung mga patterns, Lord God, na paulit-ulit na mga ah, kasalanan na nagawa ng salinlahi namin, ng aming mga ninuno or aming mga magulang, Panginoon. Lord, if there are that still exist, Lord, we surrender them all to you, Panginoon. Tinataas po namin itong lahat sa iyo, Panginoon. Believing, Panginoon, that your blood that has been shed on the cross because of our every sin, to cover every sin, Panginoon, our every failure, and yung mga past mistakes namin, Panginoon. We know, Panginoon, na you have forgiven us through your blood, Lord. Lord, we also thank you, Panginoon, sa bawat isa na nakasama po namin sa gabing ito. Di ko po sila maisa-isa.
Ulit kilala mo sila, Panginoon. Pagpalain mo po sila, O Diyos, um, sa bawat tahanan na kanilang nire-represent, Lord God, whether in the Philippines or here in Middle East, Panginoon, yung kanilang mga pamilya, maging yung kanilang mga mahal sa buhay, lalo na Panginoon, yung mga mahal namin sa buhay, mga kamag-anak, kaibigan, kakilala namin na wala pa pong tamang relasyon sa iyo, Panginoon. Lord, nataas na po namin sila sa iyo, Panginoon. Bigyan mo po sila, Lord God, ng pagkakataon, Panginoon, upang mabigyan ng opportunity, kaya po namin na makilala ka, O Diyos. Mamit ka po, Lord God, ng mga kapatiran, ng mga tao, pang maghayag sa kanila, Panginoon. Kaya po, Lord God, in Acts 16, 30-31, at naihayag ang iyong salita, Panginoon. Kaya sila nakakilala. Kaya mo po, Lord God, ang iyong salita, Panginoon, that as we study your words, study the Bible every week, every Tuesday, Panginoon, kaya mo po, allow mo po, Lord God, that your word will take root in our hearts, Panginoon. Ito po yung nais namin, Panginoon, na hindi po kami matinag, hindi po kami matibag, yung aming pananampalataya, Panginoon, and that you will let your truth, Panginoon, continue to transform our lives. Lord God, we also remember, Panginoon, recently yung nangyayaring mga kalamidad sa Pilipinas, gawa nitong bagyo, Panginoon. Maraming na naman nasalanta ng bagyo doon sa parting Visayas, Panginoon. Lord, yung aming pong mga kababayan, Lord God, na nagdadalamhati ngayon, Panginoon, dahil sila po, Lord God, ay nawalan ng mga tirahan, nawalan ng mga bahay, na yung kanilang mga ari-arian, maaring may mga nasugatan, at merong mga namatayan. Panginoon, Lord, I pray that you will comfort them, Lord. And during this time of grief, Lord God, I pray na uh, magpakilala ka po sa kanila, Panginoon. Lord, show them that hindi hindi sila nag-iisa, na na even though during times ng mga sakuna sa kanilang buhay, sometimes they feel na they are alone, ngunit hindi sila nag-iisa pagkat kasama mo sila, kasama kanila, yakapin mo po sila ng iyong pagmamahal. And during this time, Panginoon, pakita mo po, Lord God, na ikaw ay Diyos. Gamitin mong opportunity na ito, Panginoon, upang tumawag sila sa iyo, Panginoon. At makakilala sila sa iyo, Panginoon. And dun sa mga namatayan na, Panginoon, Lord, we pray for comfort sa kanila, Panginoon, sa mga loved ones na naiwan, Panginoon. At sa mga darating na sakuna pa, Panginoon, Lord, hindi namin, Panginoon, alam kung ano ang mangyayari sa panghinarap, sa future, Panginoon. But this one thing we know, Panginoon, that if our faith rests in you, Lord God, then we are secure, Panginoon. Whatever happens, Lord God, whether we are in sickness or whether we are in good health, ano pa man, Panginoon. But our joy is in you. Kaya maraming maraming salamat po, Panginoon. Give you all praises, all the honor, all the glory, Panginoon. Para sa iyo lang, Panginoon. In the mighty name of our Lord Jesus Christ, we pray. Mga kapatid, let me declare benediction upon you. May His face, may the Lord, the Lord our God's face shine upon you, and may He remind you that our Lord Jesus Christ had broken every curse and every sin we had in the past had been forgiven. So therefore, church, go in peace and walk in the freedom and live as the children of the light. In the name of Jesus, amen. Amen. Praise the Lord. Praise God. Salamat po sa inyo, mga kapatid. God bless and good night. Mm. God bless po. Thank you. Good night po.
Good night.